Magandang umaga sa ating lahat. Kumusta na kayo mga bata? Medyo makulimlim ang kalangitan ngayon. Nagdala ba ang lahat ng mga payong? Kasi kung sakaling bumuhos ang ulan at tayo nasa labas, at kung meron tayong mga payong hindi tayo mababasa. At may tanong ako mga bata, lahat ba tayo dito nakapag-almusal na? O mabuti lahat na kasi hindi maganda ang isang bata o isang mag-aaral na pumasok at papasok sa kanyang silid-aralan na walang laman ng tiyan. Kasi paano na lang magkakaroon ng gana at atensyon ng isang bata para makinig sa kanyang guro kung hindi siya nakapag-almusal? So wala siyang enerhiya, wala siyang gana para makinig sa kanyang guro. So dapat bago tayo pumasok sa ating silid-aralan para makinig sa ating guro, ay dapat nakapag-almusal na tayo lahat mga bata. Para mas mabuti at mas madali natin maintindihan ang leksyon na ibibigay sa ating guro. So magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So may kaunting katanungan ako sa inyo mga bata. Para sa inyo, sino ba ang tinuturing niyong bayani sa inyong mga buhay? So, Claire, ang kanyang bayaning tinuturing niyang bayani sa kanyang buhay ang kanyang inay. At si Ben naman, ang kanyang tinuturing bayani sa kanyang buhay ang kanyang ama. So, iba't iba ang ating tinuturing at iba't ibang tao ang tinuturing nating bayani sa ating buhay. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng maiksing aktibidad. Maghanda kayo ng isang kapak na papel at ang inyong ballpen. Ang mangyayari ngayon ng mga bata ay isulat ninyo kung sino ang tao ang tinuturing ninyong bayani sa inyong buhay. Kasi gusto kong malaman gusto kong malaman sa lahat ng mga estudyante ko kung sino ang tinuturing nilang bayani sa kanilang buhay. Kasi si Claire lang kanina at si Ben ang narinig ko kung sino ang tinuturing nilang bayani sa kanilang buhay. So ngayon gusto kong malaman at mabasa kung sino ang lahat ng estudyante ko, kung sino ang tinuturing nilang bayani sa kanilang buhay. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para mag-isip, para isulat kung sino ang bayani sa inyong mga buhay mga bata. At sa ilalim ng bahagi, pagkatapos niyong ilagay, isulat ang bayani sa inyong buhay, kung sino iyon, sa ilalim na bahagi na iyon ay ilagay ninyo, isulat ninyong paliwanag kung bakit siya ang pinili ninyo at siya ang tinuturing ninyong bayani sa inyong buhay. Nandito na sa akin ngayon ang inyong mga papel mga bata at maya-maya lamang ay i-check ko ito. So ngayon, dadako na tayo sa aralin na aking tatalakay ngayong araw, ngayong umaga mga bata. So ang aralin ay tatalakay ko ngayon patungkol sa mga bayani ng bansang Pilipinas, so ang ating minamahal na bansa. A national hero of the Philippines is a Filipino who has been recognized as a national hero for his or her role in the history of the Philippines. They include Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Gabriela Silang, at maraming pa. Ngayon, napaisip ba kayo mga bata, kaya pala nabigay ng aktibidad at tinanong kami ni teacher kanina kung sino mga tinuturing naming bayani sa aming mga buhay. Dahil ang aralin pala na itatalakay ko ngayon ay patungkol sa mga bayani. Hindi sa mga bayani na ituturing natin itong bayani din sila ng ating buhay. Kasi naging bayani sila at naging dakila sila sa ating bansa. So, ang ibinigay kong aktibidad o maiksing aktibidad kanino sa inyo mga bata ay isang paghahanda lamang para sa aralin na itatalakay ko ngayon. So, sa nasabi ko kanina, marami tayong bayani sa ating bansa. Nandun na silang Dr. Jose Rizal, Gabriela Silang, Apolinario Mabini, at Andres Bonifacio. At marami pa sila at marami pang iba ng ating mga mahal na mga bayani. So, ngayon mga bata, itutuon ko lang muna ang atensyon natin ngayong umaga sa isang bayani. Sa isang bayani na naging instrumento at isa sa mga naging daan para makamit natin ang ating kalayaan sa ating bansa. At para malayo tayo, matapos na rin ang pananakop sa mga dayuhan, sa maraming dayuhan. So inaanyayahan ko ang lahat
para makinig sa akin ngayong umaga sa itatalakay ko, buhay ng isang bayani. So handa na ba ang lahat para makinig? Atin ang sisimulan. So, ang bayani na itatalakay ko ngayon ay ang buhay ni Andres Bonifacio. So si Andres Bonifacio, ang kanyang buong pangalan ay Andres Bonifacio E. de Castro. Siya ay pinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Siya ang tinaguriang leader ng Philippine Revolution. Sumali din siya sa organisasyon na binuo ni Dr. Rizal na tinatawag na La Liga Filipina. At siya ang tinuturing at tinaguri ang President Supremo ng KKK. Ang KKK ito isang organisasyon na sarili niyang binuo. Dumako tayo sa kanyang mga magulang. Ito ay ang mga magulang niya ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. At ang kanyang asawa ay si Gregoria de Jesus. At meron silang isang anak. Ito ay si Andres de Jesus Bonifacio Jr. Sa kasamaang palad, itong si Andres de Jesus Bonifacio Jr. ay namatay noong maliit pa lamang. So, isa itong trahedya at isa itong masakit na, masalimuot na pangyayari noong panahon ni Andres Bonifacio sa kanyang buhay sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. So, namatay si Andres Bonifacio nung edad niya ay 34. Namatay siya noong May 10, 1897 in Maragondon, Philippines. Dahil nabahagi ko na kanina mga bata sa inyo ang buhay at ang pamilya ni Andres Bonifacio, ngayon naman ay dadalhin ko kayo sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang paglalakbay tungo sa paggamit ng kalayaan ng ating bansang Pilipinas. So handa na bang lahat makinig? So dapat maging handa na ang lahat dahil napakaganda ang storya na ibabahagi ko ngayon sa buhay ni Andres Bonifacio. So si Andres Bonifacio ay isang ordinaryong tao lamang at may isa siyang mithiin, kundi ang maging malayang bansang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhang Espanyol. At yung year 1892 mga bata ay sumali siya sa isang organisasyon ni Dr. Rizal. Ito ay ang La Liga Filipina. Sumali si Andres Bonifacio dahil nalaman niya na ang mithiin, ang gustong mangyari ni Dr. Rizal sa kanyang organisasyon ay ang makawala at maging malaya tayo sa pananakop pang-aalipin ng mga dayuhan at ang mga Espanyol. So nang nalaman ni Andres Bonifacio na yun ang mithiin ni Dr. Rizal, wala siyang pag-atubili at agad-agad siyang sumali. Sumala naging maganda ang kanilang relasyon, naging mabuti silang magkaibigan. Nabuo nila, naging sumali na si Andres Bonifacio at naging matagumpay at naging mas matatag pa ang La Liga Filipina. At nang isang araw na ma-deport at ma-aresto si Dr. Rizal sa Mindanao. At doon siya napatay. Napatay si Dr. Rizal. So kahit na isa itong masakit na pangyayari kasi nawala ng Pangulo nila sa organisasyon na La Liga Filipina. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Andres Bonifacio. Mas naging matatag siya. At kahit wala na yung tinuturing niyang kaibigan at ang kasama sa organisasyon, naging malakas niya at mas pinatatag pa niya ang organisasyon na La Liga Filipina. At noong year 1895, kung meron kayong mga papelan inihanda dyan mga bata as mas mabuti at ang inyong masulat ang mga tinatalakay ng mga importanteng bagay, panahon. So yung year 1895 mga bata ay nagtataag si Andres Bonifacio ng isang organisasyon. Ikalawang organisasyon sa La Liga Filipina. Ito ay ang KKK. So, ang KKK mga bata, ito ay ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. So, ito ang sarili organisasyon na binuo mismo ni Andres Bonifacio. So, dito, nagkaroon siya ng dagdag na kasama. Nandun si Ladislao Diwa. So, medyo, lang ang panahon mga bata. So, patuloy pa rin tayo. So, nandito si Ladislao Diwa at nagtulungan sila
para mabuo ang malakas na organisasyon na KKK kasama ang organisasyon na binuo dati ng namayapang si Dr. Jose Rizal La Liga Filipina. So may dalawa na silang organisasyon na pinanguluhan ngayon ni Andres Bonifacio. So in year 1896 naghanda sila para lusungin at para mapatay at mapabagsak ang dayuhang Espanyol. At naging matagumpay sila mga bata. Yung year 1898, nagpagtagumpay at nakamit natin ang kalayaan sa ating bansa. Napabagsak sa pangumulo ni Andres Bonifacio sa kanyang organisasyon ang mga dayuhan. So nagtagumpay tayo mga bata. Yung June 12, 1898, doon idineklara ang kalayaan ng ating bansa mula sa mga dayuhang nanakop sa atin. So natapos na ang mga paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga kalabang sa mga dayuhan. So mga bata, ito si Andres Bonifacio. So ito si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kagrupo kasama sa organisasyon na KKK. So ito siya. At ito naman mga bata, ito ay ang ating bansang Pilipinas. Ito ang nag-iisang bansang ipinaglaban ni Andres Bonifacio hanggang sa dulo, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng kanyang buhay. So kahit maliliit lang ang mga ginagamit na armas at kagamitan ni Andres Bonifacio mga bata, may dala silang mga itak, samantalang yung mga kalaban nila may dala-dalang mga malalaking armas at mga malalaking kagamitan laban sa kanila. Pero hindi sila nagpalupig, hindi sila nagpatalo. Nandun yung pananampalataya nila at paniniwala nila sa sarili at tatag ng kanilang loob upang manalo at magtagumpay, upang maging malaya ng tuluyan ng ating bansang Pilipinas at hindi na tayo maging alipin sa sarili nating bansa sa mga dayuhan, sa kamay ng mga dayuhan. So bukas ay June 12 na mga bata, so araw na ng kalayaan. So ngayon pa lang ay pagpapasalamatan natin. Isang maraming salamat sa mga naging bayani ng ating bansa. Kasi kung wala sila at wala yung mga ginawa nila sa ating bansa para makamit natin ang tagumpay sa bansang Pilipinas, para maging malaya tayo sa mga dayuhan, siguro ngayon na natili pa rin tayong alipin ng ating sariling bayan, mga bata. So, bukas magkakaroon tayo ng maliit na pagkakataon lamang o isang selebrasyon sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, sa pagpapasalamat sa mga naging magandang bagay at makabuluhan, napakagandang bagay na ginawa ng ating mga minamahal na bayaning mga bata. Natapos na tayo sa araling ibinahagi ko sa inyo. At ngayon naman, dadako tayo sa isang maiksing pagsusulit. Magkakaroon tayo ng pagsusulit upang masukat ko yung mga naiintindihan sa itinalakay kong aralin kanina lamang. So magsisimula na tayo. Ang uri ng pagsusulit na ito ay identification. So panuto, direction. Basahing mabuti at isulat ang inyong mga sagot sa nilagay nitong patlang. So ito ay naglalaman ng 4 na bilang at binibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin itong mga katanungan. At good luck mga bata. So bumuhos na nga ang ulan ngayon mga bata. Pero magpapatuloy pa rin tayo. So nandito na sa akin ang iyong mga papel sa kasagutan na ginawa nating maikling pagsusulit kanina. So ngayon mga bata, ay i-check ko lang ito maya-maya lamang, ilalagay ko ito sa lamesa. Ngayon mga bata, ay magkakaroon tayo ng maiksing aktibidad. Gusto niyo ba yan mga bata? Gustong lahat. Meron pa bang lakas ang mga bata ngayon para makinig, para gumawa, at para kumilos ng mga gagawin dito sa silid-aralan, sa loob ng silid-aralan? Meron pa ba mga bata? So marami pa silang enerhiya. So maraming salamat mga bata. So ang gagawin nating aktibidad ngayon, ito ay ang grupo. Magkakaroon tayo ng 2 grupo. Isang grupo dito at isang grupo dito. So ang gagawin nyo lang mga bata ay gumuhit kayo ng kahit anong simbolo. Ng kahit anong simbolo ng kung anong bagay na naglalahad sa personalidad ni Andres Bonifacio. So magbibigay ako ng isang halimbawa mga bata. Para sa akin, guguhit ako ng bato o
or stone, rock. Dahil inilalahad ko ito sa personalidad ni Andres Bonifacio na malakas siya, matibay siya sa anumang pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. So kayo nang bahala mga bata, meron na kayong magandang ideya. So kayo nang bahala mga bata ko nung hindi naman kailangan gumuhit kayo ng isang tao mga bata. Simbolo lamang siya. Kahit malaki ba yan o maliit, pagtulungan nyo kasi grupo ito. So pagtulungan ninyo, pag-isipan, kung ano yung matulungan kayong magbigayan ng lahat ng mga ideya para magkaroon ng magandang produkto. So magsisimula ng ating activity ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para mag-isip at iguhit ang simbolong napili ninyo. At pagkatapos ng 10 minuto na yun mga bata, tawag ako ng 2 representable. So, tatawag ako ng isang representable bawat grupo. So, may 2 estudyante na pupunta dito sa harapan pagkatapos ng 10 minuto, pagkatapos nyo iguhit kung anong simbolong napili ninyong iguhit. Pagkatapos nyo na ipapaliwanag ng bawat representable ng grupo kung bakit yun ang napili nilang iguhit na simbolo na naglalahad ng personalidad o katangian ni Andres Bonifacio. So mga bata, take your time and good luck. Ngayon mga bata, ay dadako na tayo sa ating panghuling pagsusulit. So may enerhiya pa ba ang lahat? O lakas para sumagot? So meron pa. So bigay niyo lahat. Ibigay niyo kahuli-hulihan yung lakas para sa kahuli-hulihan nating pagsusulit mga bata. So, ang uri ng pagsusulit ng ito ay multiple choice. So panuto, basahin mabuti at pilian ang pinakatamang sagot. Ito ay naglalaman ng 5 bilang mga bata at bibigyan ko kayo ng 5 minuto ulit para sagutin ang mga katulungan at isusulat ninyong ang inyong mga sagot. Ihanda ninyong yung isang kapat na papel, inyong mga ballpen at simulan na nating sagutin ang nakasaad mga katanungan. So good luck again mga bata. Ngayon mga bata ay nandito na sa akin ang yung mga papel na sa mga kasagutan niyo sa mga katanungan kanina sa huling pagsusulit. At dito nagtatapos ang ating mga pagsusulit, mga aktibidad. At sana'y meron kayong natututunan mga bata sa naitalakay, lalong-lalo na sa naitalakay na aralin patungkol sa buhay ni Andres Bonifacio at sa ating mga bayani sa bansang Pilipinas mga bata. Ngayon, dito na nagtatapos ang ating klase at maghahabilin ako sa inyo ng takdang aralin. Ang ating takdang aralin mga bata ay ito. So ipapaliwanag ko. So sa isang buong short bond paper mga bata, nandito, magkakaroon tayo ng collage making. So gagawa kayo ng collage making. So familiar na sa inyo yung collage making, di ba mga bata? Kasi nagawa na din yun sa ibang subjects, di ba? So ang collage making mga bata, so ito yung mga bata, pipili kayo ng isang bayani. So pwedeng, hindi lang si Andres Bonifacio, hindi lang si Dr. Susan. So mayroon kayong kalayaan para pumili, mag-isip ng kung sino gusto nyong bayani na gagawa nyo ng collage creation. So, lalagay nyo dito. So, ang collage making, magdidikit kayo, maggugupit kayo ng mga larawan sa kung mga magazine, sa anong mga libro sa mga magazine na yan. At ididikit niyo dito. So, ang pamagat, ang ilalagay niyo ng pamagat mga bata ay ito, ang aking bayani. At ang nasa ilalim na bahagi na ito, mga bata, ay dito na yung mga ilalagay, ididikit niyo yung mga larawan sa napili ninyong bayani. So, hindi lang makikita ko dito mga bata sa isang buong sheet by paper, yung larawan ng isang pinili ninyong bayani. So, hindi lang. So, maging creative kayo mga bata. Kayo nang bahala sa mga disenyo na kung anong gusto nyong disenyong gawin ninyo. Kayo nang bahala mga bata. Para mapalabas na napakaganda. Kayo nang bahala para lumabas na napakaganda ang inyong gawain. So dito mga bata, pwede kayong maglagay ng nandito siya yung bayani ninyo, yung pamilya niya, yung mga nagawa niyang mga bagay. Kayo nang bahala mga bata. Bukas, inaasahan ko mga bata yung mga kanya-kanyang gawain na may kanya-kanyang disenyo. So mga bata,
naiintindihan nyo naman siguro ang aking takdang aralin na ipapahabilin sa inyo. At dito na tayo nagtatapos mga bata. So, mag-iingat kayo sa pag-uwi niyo sa inyong mga bahay. At magkakaroon muna tayo ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So mga bata, sana may natutunan kayo sa araw na ito, sa umaga na ito, na itinala kayo sa mga activity na binigay ni teacher sa inyo mga bata. And sa muling pagkikita natin bukas. Maraming salamat.